Sana natandaan nyo, last Sunday sa ating Sabbath School, nakita natin yung history, no? Ng kung paano sinasagawa ang ordinansa, especially patungkol po sa baptism. Okay? So, kung matatandaan ninyo in history, nagkaroon ng nagsimula yung baptism ng sanggol, no? And dahil doon, merong mga nangyari in history, lalong-lalo na in connection sa Roman Empire, kung natatandaan ninyo, na ginawa nilang state religion ang Christianity. Pag sinabi po nating state religion, yun yung relihiyon ng bansa. Kasi dati po, may tinatawag na Constantinian Constantinian model na kung saan, kasi si Constantine po, siya yung isa sa emperor ng Roman Empire. So, siya, naging Kristiyano siya. Hindi ko alam kung totoo ba or professing lang, no? Pero naging Kristiyano siya. So, dahil nga siya yung emperor, siya yung hari ng Roman Empire, and naging Kristiyano siya, sinabi niya na ito ang magiging reliyon ng imperyo. So, Christianity. At dahil doon, nagkaroon sila ng utos ng lahat ng mamamayan ng sakop ng Roman Empire ay kailangan Kristiyano. Okay? At dahil doon, binautismo nila ang mga bata. Basta ikaw, taga dito ka na lugar na sakop ng Roman Empire, kailangan bautisman yung mga anak ninyo para sila nga ay Kristiyano. Okay? So, yun yung naging isa sa mga malaking dahilan bakit patuloy na lumaganap ang pagbabautismo ng mga bata. Okay? So, ngayon, ang titingnan natin sa ating pagpapatuloy ay ang katangian ng mga Baptist. No? So, ito, medyo review lang sandali to kasi napag-aralan na natin to. Yung natatandaan nyo po yung visible church. Natatandaan niyo yung visible church? Meron kasing dichotomy. Pag sinabi nating dichotomy, ito yung dalawang salitang magkasalungat. Dichotomy yon. Pero, meron silang mahalagang pinapagkahulugan. Okay? For example, visible. Anong opposite ng visible? Invisible. Tama, di ba? So, isa sa katangian ng church ay pareho siyang visible at invisible. Okay, let us be clear on this. Isang church lang ang pinag-uusapan natin, and that is the true church of Christ. Okay? Itong church ng Panginoong Yesus ay both visible and invisible. Okay, ano nga po yung visible church na, again, hindi to dalawang church ha? Iisa lang to ha? Remember, iisa lang ang church ng Panginoong Jesucristo. Pero visible siya at the same time invisible. Ano nga po ibig sabihin kapag sinabi nating visible church? Pag sinabi po nating Ito yung nagsasama-sama tayo sa isang lokal na church visible. Parang sa simbahan. Nag-worship sa mga mananampalataya. And yung invisible naman, yun yung pagkahalatan na mananampalataya na nag-uugnay sa bawat pananampalataya ng buong nakikita. Nakikita pala. sige, visible po muna. Para visible muna. Nakikita, church. Ito yun. Ito. Mga local Ito. church. Nakikita. Bawat local churches, visible church yan. Yung universal ang tinatawag niya visible, yun yung Hindi, visible po muna. Yun lang po. Basta nakikita. Okay, so sabi po ni Papa Bong, lahat ng local churches na nakikita natin, visible church yan. Tama naman. Pero meron pang isang dapat natandaan natin na mahalagang kahulugan ng visible church. Ano nga po yun? Ito yung mahalaga. Yung isa na sinabi ni Papa Bong, mahalaga yon. Pero may isa pa. Kasi hindi magiging kompleto yung definition ng visible church kung wala iyon. Ano nga yun kung matatandaan niyo? Ang visible church ay nakikita, yes. Binubuo.
ng mga pogi. Binubuo ng yes, kaya lang may kulang pa. Binubuo ng mga tunay at hindi tunay. Okay. Pag sinabi nating visible church, nakikita siyang iglesia tulad nito, pero binubuo siya ng tunay at hindi tunay na mananampalataya. Ibig sabihin, pwedeng ang visible church ay may mga hindi ligtas na nandyan. Okay po? At mahalaga natin makita yon. Bakit? Ano nga pong kahalagahan? Bakit kailangan natin maunawaan na ang church ng Panginoong Hesus ay, yes, visible din siya, binubuo ng mga hindi at tunay at hindi tunay? Bakit mahalaga yon? Ano yung isa sa kahalagahan? Bakit ganon? Bakit kailangan natin matutunan yon? Kasi, sasalain. Hindi po. Although sasalain talaga. Kasi, ano ba? Ano siya? Ah, Mike. Wag mo lang i-drop yung mic, ha? Okay, pakibigay po sa likod. Para rinig ng lahat. School tayo eh, kaya nga Sabbath school eh. Hindi perpekto yung Yung iglesia, kumbaga. nakikitang Opo, iglesia. yung nakikitang Okay. iglesia. Okay. Kasi, ang nakikitang iglesia, kung papansinin natin, hindi perpekto yan. Kaya may kita nyo, may pag-aaway, dyan lang yan dyan. May division. Ang isa sa dahilan nun, kasi nga, ang visible church, binubuo yan ng tunay at hindi tunay. Kaya may clash talaga lagi. Pero, on the other side, kailangan natin matandaan na ang church ng Panginoong Yesus is, ang dami nun Panginoong Yesus ay invisible at the same time. At anong ibig sabihin ng invisible church? Sige. Ano ibig sabihin ng invisible church? Hindi nakikita, kuya. Oo nga, invisible nga eh. Pero ano yung mahalagang description ng invisible church? Binubuo ng mananampalataya. Na tunay. Tunay. Okay. So the invisible church naman is binubuo ng mga tunay na mananampalataya. At itong, yun nga, invisible siya in a sense na hindi ka nakikita. Hindi ganon. Invisible siya in a sense na ito kasi yung, di ba yung local church, yung visible church, ito. Yung invisible church, kasama yan yung mga taga-Amerika, taga-ano. Pero mga tunay na mananampalataya, bumubuo sila. Sila yung bumubuo ng tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo. Which is yun nga, invisible siya. Kasi hindi naman natin makikita, hindi natin nakikita yung puso ng bawat isa. What we see is your life. And di ba nga, sabi mo kuya sa buhay, oo nga, kaya nga, di ba, ang visible church merong tunay at hindi. Kasi minsan, makikita mo sa buhay niya na mabait naman siya, maano siya, ganyan-ganyan siya. So that's why we accept. Kasi sinasabi niya naman na nananampalataya siya sa Panginoong Yesus. Meron naman tayo nakikita sa buhay niya na maayos naman yung pamumuhay niya. Pero again, hindi yun kasiguraduhan na alam natin na tunay siyang mananampalataya. Pero sa atin, since hindi natin talaga alam, we accept that person as a true brother and a true sister. Nagigets niyo po yun? Okay? Pero yun nga, hindi tayo nagdidikta kung tunay ba talagang ligtas yung tao, hindi. Pero kung nagpapakita siya ng signs na nananampalataya siya, we accept him. Okay? So, nalilito po ba kayo sa sinabi ko or medyo clear naman? Okay lang? Okay, so that's why, ito din yung na-realize ko sa bawat preaching. And ito natutunan ko dito. Sa bawat preaching every Sunday, sabi doon, ang bawat nagpi-preach must preach for the salvation of the church. 'Di ba? Isa sa mga purpose ng church is pagtibayan ng iglesia. So sometimes we focus on pagpapatibay, pagpapalago. Pero I was reminded sa pagbabasa ko na always remember ang pinakaunang purpose ng bawat linggo ay para sa kaligtasan ng iglesia. So,
magandang guide 'yun sa akin, no? Na to focus on the salvation of each of you. So sa biyaya ng Diyos, ako personally will do my best, no? Para mapagtibay yung kaligtasan ninyo, lumago kayo sa kaligtasan ninyo, and maipamuhay ninyo yung kaligtasan ninyo. So secondary na lang yung lumago tayo in a sense na we're growing in our holiness, kasi may pagkakataon na nagpapakitang isang tao na parang namumuhay siya ng tama pero wala palang tunay na pananampalataya, and that's the worst thing, no? So yun ang kaya tulungan niyo ako, yun ang ating focus, the salvation of each one of us. Hindi ko man po sinasabi na hindi kayo tunay na ligtas. Pero ang ibig kong sabihin yung patuloy, no, na pagliligtas sa atin ng Panginoong Hesukristo. So, more on that, mas maunawaan nyo yan as we continue. Okay, now, katangian ng Baptist is, yun nga po, merong tinatawag na visible church at invisible church. Now, yung tinatawag po na Baptist ecclesiology is the study of the science of church. Okay? Ang pananaw nila tungkol sa iglesia ay nagbago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa lipunan. So naging posible ang pag-iisip ng isang bansa kung saan magkahiwalay ang pagiging mamamayan at pagiging mananampalataya. In connection po ito doon sa Constantinian model. Natatandaan nyo na ang state at yung church ay iisa. Kaya kung ano yung piniling religion ng government, yun yung magiging religion ng lahat ng tao sa isang bansa. Now, dahil nga po sa pagka-rediscover ng gospel, ang mga Baptist, sila ay nagkaroon ng tinatawag na yun nga, Baptist ecclesiology, na kung saan ang bawat member ng church ay dapat yung mga nananampalataya lang talaga sa Panginoong Jesus. So, itong mga Baptist na mga ninuno natin, they really push the truth na hindi porket na mamamayan ka ng bansang ito, ay Kristiyano ka na. Hindi. Dapat ikaw ay isang tunay na mananampalataya at nakikita ang iyong pananampalataya sa iyong buhay. So doon nagsimula yon, no? Yung tinatawag na church membership process. So nagkaroon po ng ganon. So, sabi ng mga Baptist, ang church daw ay binubuo ng mga regenerate. Natatandaan niyo yung salitang regenerate? Scientifically, regeneration, di ba? Parang, hindi ko alam paano siya i-define in scientific terms, but, pero sa spiritual or biblical language, regeneration is yung pagkabuhay muli. Di ba? Regeneration. Yun yung pagkabuhay muli. Bakit ba may salitang regeneration at pagkabuhay muli? Kasi po, kailangan natin maunawaan na ang bawat tao ay makasalanan. At alam niyo ang ibig sabihin ng pagiging makasalanan? Ibig sabihin tayo po ay patay. Okay, let's go back to Genesis. Anong sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na magiging consequence kapag kinain nila yung mansanas ng puno ng pagkaalam or knowledge of the good and evil? Ano nga yung sinabi? Mamamatay. Alam nyo kung ano yung ibig sabihin niya na, anong ibig sabihin ng Diyos doon na sinabi niyang mamamatay ka? Ha? Anong death yon? Ha? Spiritual. Hindi siya physical. Yung sinabi ng Diyos doon na mamamatay ka, di ba? Kaya pala nung kinain ni Eva at Adan, hindi sila namatay agad physically. But namatay sila. Huh? Sa anong sense spiritually? Paano nakita na sila ay patay spiritually? Pinalayas sila sa presensya ng Diyos. That's spiritual death. Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat sa presensya ng Diyos na buhay. Dahil tayo ay patay spiritually. At bawat tao na ipinanganak, nasa sinapupunan pa lang, sila na ay makasalanan. Ibig sabihin, spiritually dead ng isang tao. So, kaya dati, gagamitin ko lang tong term na ginagamit namin in my previous church. Ang mga tao daw na walang Kristo, zombie yan. Ano ba yung zombie?
Di ba? Buhay, pero patay. Ang tao, ganun daw. Buhay ka, pero patay ka spiritually. Somehow, no, that illustration makes sense. Tama? Kaya kailangan ng regeneration. Kailangan ng pagbubuhay muli. Kaya nga, anong sabi ng Panginoong Yesus? You must be born again. You cannot see the kingdom of God unless you are born again. Okay, kaya ganun kahalaga ang pagbubuhay muli, no? At sino ang nagbubuhay muli? Sige nga. Sino ang nagbubuhay muli? Sige, sagot po kayo. Gusto ko marinig yung sagot ninyo. Para walang kopyahan, isahang sagot. 1, 2, pag 3 ha, sabihin niyo yung sagot niyo. Sino magbubuhay muli sa isang tao? 1, 2, 3. Okay. Ito, dapat maging malinaw sa atin. Tama na sabihin yung Diyos ang nagbubuhay muli. Pero kailangan natin mas maging specific. Ang nagbubuhay muli sa isang tao is the Holy Spirit. God the Spirit. Yun yung trabaho ng Holy Spirit. Okay? So, kailangan mo nang buhayin ng isang tao sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at dun niya palang makikita ang katotohanan ng Diyos. So, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Yesus, nangyari yon dahil binuhay kang muli ng Espiritu Santo. Mali po ang turo, sorry to say this, mali po ang turo ng mga born-again Christians. Bakit anong turo nila? Manampalataya ka at mabubuhay kang muli. Baliktad po yun. Mauuna muna ang pagbubuhay muli bago ka manampalataya. Kasi hindi ka mananampalataya sa Panginoong Yesus dahil patay ka. Kailangan mo munang buhayin muli. Okay? Pero sa mata natin, in some sense, tama din naman yung sinasabi nila. Dahil sa mata natin, sa ating mata, makikita natin na masasabi mo, okay, I believe in Christ, so buhay na akong muli. Pero, on the real spiritual sense, nangyari mo na yung pagbubuhay sa'yo bago ka nanampalataya. Okay? So, sana mas maging maunawaan nyo pa po yan. Kaya po, kaya 'di ba binasa natin kanina sa scripture reading Ephesians 2, 'di ba? Anong sabi doon sa verse 8 to 9? It is a gift from God. Alam niyo yung gift na sinasabi doon, hindi 'yun patungkol sa salvation, but faith ang pinag-uusapan doon. Yung faith, 'di ba sinabi doon, for it is by grace you have been saved through faith, and then sinabi doon, this is not gift from God. It is not from yourselves, but gift from God. Sorry. Naintindihan niyo? So, ang faith is a gift from God. Kaya kung matatandaan ninyo, sinasabi ko lagi, may pananampalataya tayo, pero magfe-fail yan. Kaya ang pananampalatayang kailangan ng isang tao ay yung magmula sa Diyos. Kaya po, ang kaligtasan mo, kung ikaw may naligtas, biyaya talaga yan ng Diyos. Kaloob yan ng Diyos sa'yo. Kaya ganun po ka. Diba? I cannot describe it with my words, no? Pero I just hope and pray that the Holy Spirit will make you understand the greatness of the grace of our God. As I was reading last night, binasa ko doon, sabi doon ni John Piper, ang isang tao, kailangan niyang makita kailangan niyang i-desire ang Diyos bago siya masaktan kapag hindi niya nagagawa yung mga bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi dati daw, maraming tao, tinatakot yung mga tao, kayo mapupunta sa hell, ganyan. Pero in history and in the Bible, ang isang tao, mas nakikita niya yung pagkakasala niya kapag nakikita niya yung grace ng Panginoon. So that's my prayer also for you. But anyway, sabi nga ng mga Baptist, regenerate dapat, nananampalataya sa Panginoong Yesus ang mga nagiging miyembro ng church. Okay? So, kaya ang pangunahing katangian ng tradisyon ng mga Baptist ay isang
nakikitang iglesia na binubuo lamang ng mga nabautismuhang mga mananampalataya. So, pinupush ng mga Baptist na against sila doon sa Constantinian model. No? So, hindi lahat ng tao sa bansang iyan Kristiyano. Only those na mga nabautismuhan. Bakit? Kasi they believe in the Lord Jesus Christ. No? So ngayon, merong tinatawag sa history. Again, this is history. We're talking about history. Merong tinatawag na Revolutionary Baptist. So, ano yung nangyari dito? Nang simulang ituro ng mga Baptist na ang iglesia ay dapat binubuo lamang ng mga mananampalataya, hindi lamang nila binabago ang isang ritual na panrelihiyon. Hinahamon nila ang isang sistemang umiiral pa mula noong panahon ni Emperador Constantine the Great. So again, yun nga po yung sinabi ko kanina, yung Constantinian model. Inano nila yon, no? Challenge nila yon na hindi ganun dapat. So, bago po ang Reformation, halos lahat ay naniniwala na ang Estado or government at ang church ay magkaugnay. Bago ang Reformation, ganun ang pag-iisip ng marami. At halos hindi yun may paghiwalay. Gayunpaman, magkaiba ang paraan ng East at West sa pagpapatupad nung ganong connection ng government at ng church. Now again, in the history, merong 5 churches. At na-divide yon. Galing ng division. 1 to 4. Yung 4 napunta sa East. Yung isa napunta sa West. And that is the Roman Catholic. Tandaan nyo yan at mas pag-aaralan pa natin yan soon. Now, etong 2 division na to, magkaiba yung kanilang pamamalakad in terms of the connection ng church at ng state. Ganito yung pagkakaiba. So, ito lang, history lang, para malaman nyo ano bang nangyari sa church history, no? In the Eastern Orthodox Church, yung 4, ang tawag sa kanila Eastern Orthodox. So, pag may naririnig kayo sa mga YouTube, may binabanggit na Eastern Orthodox. Yun yung yun yung isang division na napunta sa East. Kaya nga Eastern Orthodox Church ang tawag. So, isinasagawa nila ang tinatawag na Caesaropapism or Caesaropapism. Baka lumabas to sa ating no? Sa crossword natin. Ito Arman, tandaan nyo na. Caesaropapism. Baka next month magkaroon tayo ng Caesaropapism. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, ang pinuno ng pamahalaan, yung Caesar or yung Caesar, no? Ay kumikilos din parang pinuno ng iglesia. So, ang ibig sabihin, ang estado ang may control sa church. Yun yung nangyari sa Eastern Orthodox Church. Ang nagmamanage or ang leader ng church is yung leader ng government. Ano naman sa West, which is the Roman Catholic Church? Sa kanila naman, madalas na mas makapangyarihan ang church kaysa sa government. Baliktad. Okay? So, dahil sa sentralisado ang kapangyarihan ng simbahan, kayang itiwalag ng papa yung emperador. Ganon ka-powerful ang church. Okay? Kaya nilang itiwalag yan at kaya nilang ipasara ang gawain ng iglesia sa buong country upang pilitin ang mga pinuno or yung government na sumunod sa kanila. Ganon na nangyari. Baliktad, no? So, yun lang. History. Okay? Now, ano nangyari sa Reformation? Sa time ng Reformation? Ito na yung nangyari. Nang mangyari po ang Protestant Reformation, kaya nga may mga Protestants. So yes, again, we are Protestants. No? Parte tayo ng bunga ng Reformation. And I hope magkaroon tayo ng mas malalim pa na pag-aaral sa history ng Reformation. I believe October is the Reformation month. So nawa magkaroon tayo ng mini-conference. Makipag-usap tayo sa mga kapatid natin sa Olongapo. Baka pwedeng magsagawa ng conference para mas matuto tayo about the history ng Reformation. Kasi ako hindi ko pa talaga to napag-aralan. Hindi ko pa siya naaabot for now. Pahapyaw-hapyaw lang. So ito nangyari nung Protestant Reformation. Binago ni Martin Luther at ni John Calvin ang maraming doktrina.
pero nananatili pa rin sa kanila yung parish system. Parish system. Anong ibig sabihin ng parish system? Dito, ang lahat ng nakatira sa isang lugar ay otomatikong bahagi ng iglesia noon. So parang pareho pa rin din sila nung mga Constantinian model, no? At ang pamahalaan pa rin ang pumipili kung aling iglesia ang kikilalanin at susuportahan. So ganun pa rin dati. At ang pagiging miyembro ay hindi voluntary kundi nakaugnay sa pagiging citizen mo sa lugar na yon. So even in the Reformation, Martin Luther and John Calvin, nanatili pa rin yung parish system. Ibig sabihin, basta nandiyan ka na lugar, you will be part of the church. Now, nang tanggihan ng mga Baptist, no? Bida-bida talaga yung mga Baptist. So, okay? Okay? Nang tanggihan ng Baptist ang bautismo ng sanggol, malaki ang naging epekto nito. Sa kanilang paggigiit ng iglesia ay dapat binubuo lamang ng mga tunay na ipinanganak na muli or yung regenerate at nagpapahayag ng pananampalataya, so yung church membership ay naging voluntary. Diba? Dati yung parish system, hindi yan voluntary. Basta member ka ng country, member ka na ng church. That's involuntary. Tama? Pero, yung mga Baptist nga, dahil nga, they really stand na ang member lang ng church, yung mga regenerate, yung mga nagpo-profess ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, ang church membership is voluntary. Anong ibig sabihin? Hindi basta mamamayan ka niyan ay automatic. No. Ano ka? Kumbaga, nasa sayo kung nananampalataya ka talaga sa Panginoong Jesucristo, then you can join the church. Ganun po ang nangyari. Ngayon, ang tanong, sino ang dapat bautismohan? Sino ang dapat bautismohan? Uy, dapat, alam nyo to. Sino ang dapat bautismohan? Ang mga nakaunawa at mga nananampalataya. So, ibig sabihin, dahil sabi ng mga Baptist, ganun nga, so ang naging epekto nun, kung mga mananampalataya lamang ang member ng church, hindi maaaring ituring na pareho ang iglesia at ang buong populasyon ng bansa. So, yun yung isang naging epekto nun. At maaaring maging mamamayan ng isang bansa ang isang tao na hindi naging member ng church. Isa yon sa epekto. So, ang pagbabagong ito ang naging pundasyon ng makabagong konsepto ng kalayaan sa bansa. Dahil naniniwala ang mga Baptist na ang iglesia ay dapat isang voluntary na pagtitipon ng mga mananampalataya, ito yung tinuturo nila. Walang iisang iglesia ang dapat gawing na opisyal at suportado ng pamahalaan. So, may kita nyo dito, inaano nila, tawag dyan, sinasalungat nila yung naging sistema ng bansa. No? At dapat, sabi nila, protektahan ng karapatan ng lahat ng mamamayan anuman ang kanilang relihiyon. Okay? So magkakaiba ang paliwanag ng iba't ibang tradisyon ng iglesia tungkol sa kung ano ang nangyari kapag isang tao ay nabautismuhan, may ginagawa ba mismo ang tubig o simbolo lamang ito ng ginagawa ng Diyos? So ito na ngayon yung nagiging issue. So dahil nga naging clear na dapat ang isang mananampalataya lang ang bautismuhan. Ngayon, ang tanong, meron na namang tanong, no? May ginagawa ba mismo yung tubig? Nakakapagligtas ba ang pagbabautismo? Or ang pagbabautismo ay simbolo lamang? So ito ay naging question na ngayon, no? So, ipinakita po ng history ng iglesia na iba't iba ang pananaw ng bisa ng bautismo. Tingnan natin ano yung mga pananaw ng bawat churches, no, in history. Unahan natin ang Roman Catholic Church. Ano yung tinuturo nila? Itinuturo nila na ang bautismo ay naghahatid ng biyaya sa pamagitan mismo ng ritual. So by that ritual daw, baptism,
nagiging daan yun ng biyaya. Ganun ang turo nila. Pinaniniwalaan nilang hinuhugasan nito yung original na kasalanan at ang lahat ng kasalanang nagawa bago bautismuhan. So, ibig sabihin, ang baptism ay nakakapaglinis ng kasalanan. Yun ang turo ng Roman Catholic. Okay, ano naman ang turo ng Lutheran? Kilala niyo si Martin Luther, di ba? So, merong nabuo na denomination ang tawag Lutheran Churches. So, ano naman turo ng mga Lutherans? Itinuturo nila na tunay na mabisa ang bautismo at ayon kay Martin Luther, ito ay nagpapatawad ng kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya sa pangako ng Diyos. So, baka napapakwestiyon na kayo kay Martin Luther ngayon. Well, siyang nagano na ang salvation is by faith in Christ alone. Pero, ang binabanggit niya dito na yung baptism is that, although sinabi niya pa rin naman na mga sumasampalataya sa pangako. Na those na nabaptismuhan, na sumasampalataya sa pangako, ay tunay na napapatawad sa kanilang mga kasalanan. So, bigyan pansin pa natin yan next time, no? Titingnan pa natin yan. Now, ano naman ang pananaw ng mga Reform or mga Presbyterians? Ito lang, baka kasi malito kayo. Kuya, Reform tayo, di ba? Yes, Reform tayo, but we are not Reformed. Ang ibig ko po sabihin, Reformed Baptist tayo. Kasi sa simula talaga, ang mga Reform ay mga Presbyterians. Okay? Pag sinabi mong Reform, Presbyterians yan originally. Okay? But in history, itong mga Baptist, they approve yung Westminster Confession. Di ba? Meron tayong London 1689. London Baptist Confession of Faith. Yan ay, most of that ay katulad noong sa Westminster Confession of Faith. Yung Westminster Confession of Faith, yung Westminster po, lugar po yan. Punta tayo doon next time. Yung Westminster po, Confession of Faith, yan naman yung confession na ipinanghawakan ng mga Presbyterians na original Reform. Sila talaga yung mga Reform. Kaya lang, dahil nga in history, yung mga Baptist, they agree sa most ng mga confession ng mga Presbyterians, inadapt nila yon. Kaya lang, ang hindi nila inadapt yung baptism. Tsaka yung church government. Kaya, hindi pa rin naging isa. Hati pa rin. Kaya ang tawag na ngayon, Reformed Baptists. Gets na? Okay. So, ano naman ang turo ng mga Reform, ng mga Presbyterians? Tinitingnan nila ang bautismo bilang tanda at tatak ng biyaya ng Diyos. Tanda at tatak. Tinatawag ito ni John Calvin na nakikitang salita or visible word. Isang pisikal na paraan kung paano pinagtitibay ng Diyos ang kanyang mga pangako sa kanyang bayan. So, tatak siya at tanda. Ano naman ang mga Baptist? Anong pananaw ng mga Baptist? Hindi nila tinuturing. Ito yung sa Baptist. Hindi nila tinuturing ang baptism bilang kinakailangan daluyan ng biyaya. Sa halip, ito ay isang gawa ng obedience na nagpapakita at nagdiriwang ng kaligtasang natanggap na ng isang tao. So makita nyo dito, mas malinaw ang pagkaunawa ng mga Baptist when it comes to baptism. Kaya nga po tinatawag silang Baptist. Hindi dahil kay John the Baptist, okay? But eto na, mas nagiging malinaw, bakit kaya Baptist tawag sa atin? Kasi sila talaga ang nag-push na ganito ang baptism. Hindi siya way of salvation, hindi siya way of grace, but obedience siya. At nagpapakita ng celebration dahil ang isang tao ay naligtas na. Gets nyo? That's why we are Baptist. Medyo nagiging clear na yung pagiging Baptist natin. No? Okay. So, sinabi ko kanina na ang mga Baptist, iniisip nila ang baptism as nakikitang sermon
No? Para po sa mga Baptist, ang bautismo ay hindi isang mahikang ritual na nagliligtas. Sa halip ito ay isang nakikitang sermon, gaya ng pinapakinggan nyo kanina. That's a sermon, pero ang baptism is nakikita na sermon. Okay? Kung paanong gumagamit ang mga ngaral ng mga salita upang ipahayag ang ebanghelyo, di ba? Ginagamit naman ng bautismo ang isang physical or ano yan? Ano yun sa mga students? Visual aid. Ang baptism is the visual aid na nagpapakita ng ebanghelyo. Ganun lang yon. It shows the gospel. Okay? So, dapat natin makita na ang kahulugan ng bautismo ay nanggagaling sa Biblia, hindi sa tubig. Okay? Okay? Ano yung tinuturo ng Biblia? Yun yung nagiging kahulugan ng bautismo. 'Di ba? Tanging ang Espiritu Santo lamang ang maglilikha ng espiritual na realidad na inilalarawan ng tubig or yung baptism. Lagi niyong tandaan, kapag binaptize ka, hindi yun magliligtas sa'yo. But the Holy Spirit ang dadala sa iyo sa kamatayan ni Kristo at magdadala sa iyo sa kabuhayan, pagkabuhay muli ni Kristo. So, bagamat hindi ang bautismo ang nagliligtas, pero may mga blessing or pagpapala mula sa Diyos kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang utos. At isa sa blessing ng pagsunod ng baptism is what? Ang pagpapalakas sa iyong pananampalataya. So you see, kaya po, ang nagbibigay ito sa mananampalataya ng joy, ng pampublikong paghahayag ng pananampalataya at malinaw na larawan ng kanyang pagiging united kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya po, this July 26, we are so excited. We will witness the gospel. No, baptism ni Brother Gab at ni Sister Jill. So we're excited to see that. Okay? And Lord willing, makita din natin ang baptism ni Oliver at ni Jazz. So, hindi pa kasi siya na-interview. Oo. Sige lang, baptize natin para mabuhay siya muli. Hindi. Hindi, okay lang yan. Wala namang problema yan. Pwede ka rin, gusto mo? Pwede naman, wala namang problema yon. Hindi naman ibig sabihin, isang beses lang tayo baptismuhan. So, kung gusto niyo po, sabihan ko si Pastor Olan, papabaptize sila ulit. Lahat na lang. Ang ending niyan, ligo. Swimming yan. Hindi. Pag-usapan natin yan sa meeting mamaya. Kung idediretso ba natin na swimming or uwi. Kasi ang sabi ni Pastor Olan ganito, pwede naman tayo lang bro, tsaka yung dalawa, ang magbabayad sa swimming pool para, tas yung members nasa labas lang or titingin lang. Pero kayo, kung gusto, kaya mamaya, pag mimitingan natin yan, titingnan natin. Excited kayo masyado. Okay. So, dito po magtatapos ang ating pag-aaral sa history ng baptism or ordinance ng baptism. So, next Sunday, we will continue with the Lord's Supper naman or yung banal na hapunan. Sige, any questions? We have 4 minutes kasi mag 10 minutes break tayo bago tayo mag-discipleship hour. Mike po. Yes.